Balita ngayong tanghali. Mga pasahero sa mga bus terminal sa Cubao, Quezon City, kakaunti pa. Ilang araw bago ang long holiday, mga biyahero sa Batangas Port, matumal pa rin. Mabigat na trapiko sa ilang expressways sa bansa inaasahang magsisimula bukas. Pagpapatupad ng expanded number coding scheme sa Metro Manila, suspendido bukas. Mga magbabakasyon, pinag-iingat sa pagpo-post at live streaming sa social media ngayong long holiday upang makaiwas sa kawatan. At preliminary injunction sa delivery ng plastic cards para sa driver's license, binawi na ng Court of Appeals. Inisyal na 1 milyong supply ng plastic cards dumating na sa LTO kahapon. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Martes, March 26, 2024. At una sa mga balita ngayong tanghali. Hinamon ni Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. ang China na dalhin sa arbitration ang maritime claim nito. Samantala, kinwestiyon naman ng Pilipinas ang sinseridad ng China na pahupain ang tensyon sa West Philippine Sea dahil sa agresibong aksyon nito. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. May hamon ng kalihim ng Department of Defense sa China kaugnay ng pagkin nito sa South China Sea. Ayon kay Defense Secretary Gilbert Teodoro, dapat ilagay ng Beijing ang sovereignty claim nito sa arbitrasyon. Ginawa ng kalihimang pahayag matapos na magbabala ang China at pinaghahanda ang Pilipinas sa lahat ng potensyal na resulta ng aksyon nito. Inaakusahan ng China Coast Guard spokesperson na si Gan Yu ang Philippine supply vessel na nagtatangkang mag-transport ng construction materials sa BRP Sierra Madre. Tanong ni Secretary Teodoro kung talagang gusto ng China na ihayag sa buong mundo ang kanilang claim, bakit hindi na lang sila mag-arbitrate sa ilalim ng international law para maliwanag sa lahat kung ano ang karapatan ng kahit sino. Iginiit din ng kalihim na ang Beijing ang siyang patuloy na nanghihimasok sa Philippines territorial waters. Kung talagang gusto nila, kung talaga siguro, hindi sila natatakot na ihayag sa buong mundo ang kanilang claim, bakit hindi tayo magpa-arbitrate sa ilalim ng international law para maliwanag sa lahat kung ano ang karapatan ng kahit sino? Bakit ayaw nila? Samantala, pinatawag ng Department of Foreign Affairs o DFA ang Chargé d'Affaires ng Chinese Embassy sa Manila upang iparating ang matinding protesta sa agresibong aksyon ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia laban sa rotation at resupply mission ng Pilipinas para sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal noong March 23, 2024. Giit ni Foreign Affairs spokesperson Maria Teresita Daza, bunsod ng agresibong aksyon ng China, nagiging questionable ang sinseridad nitong pahupain ng tensyon sa West Philippine Sea. Gayon din ang sinasabi nitong isinusulong na peace at stability sa South China Sea. Dagdag pa nito, kahit patuloy nakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa China sa pamamagitan ng dialogo at diplomasya sa bilateral at multilateral levels, kontra at isinasantabi ng agresibong aksyon ng China ang ASEAN-China efforts upang maitanyag ang kapayapaan at kooperasyon sa rehiyon. 3 sundalong Pilipino ang nasugatan sa paggamit ng water cannon ng China Coast Guard o CCG ship sa Philippine Supply Boat habang papunta sa Ayungin Shoal noong March 23, 2024. Muling binibigyang diin ng DFA, walang karapatan ng China sa Ayungin Shoal na bahagi ng Exclusive Economic Zone at Continental Shelf ng Pilipinas. Pinalalayas na rin ng DFA ang Chinese vessel sa lugar at sa ating EEZ. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Nagpulong kahapon ang National Security Sector ng gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang talakayin ang pinakamagong harassment ng China Coast Guard laban sa Philippine Resupply Mission sa West Philippine Sea. Ayon sa Presidential Communications Office, pinangunahan ito ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Wala nang iba pang detalye na inilabas ang PCO tungkol sa naturang meeting. Samantala, nakapag-usap din sa telepono kahapon ang Deputy Foreign Ministers ng Pilipinas at China. Dito, ipinahayag ni Philippine Deputy Foreign Secretary Maria Teresa Lazaro na siya ring Undersecretary for Bilateral Relations and ASEAN Affairs ang maigting na pagtutol sa ginawa ng CCG at Chinese Maritime Militia. Sa parte naman ni Chinese Vice Foreign Minister Chen Xiaodong, sinabi nito na dumepensa lamang ang kanilang mga tauhan sa anyay tangkang pagpasok ng foreign vessel sa inaangkin nilang teritoryo. Patatapusin muna ng pamahalaan ang proseso ng korte sa Timor-Leste bago maibalik sa Pilipinas si expelled Congressman Arnie Teves. Samantala, inamin naman ng National Bureau of Investigation na nahihirapan sila sa proseso ng Timor-Leste government. Ang detalye sa ulat ni Dante Amento. Sinimulan na ng korte sa Timor-Leste ang proseso para sa paglilitis kay dating Congressman Arnulfo Arnie Teves Jr. Ayon kay National Bureau of Investigation or NBI Director Medardo de Lemos, ito ay sa merits ng Red Notice ng Interpol na nagugat sa mga kasong murder ni Teves sa Pilipinas. Tatagal anya ang proseso ng 1 linggo hanggang 40 araw. Hihintay nila itong matapos bago bumalik ang NBI team sa Timor-Leste. I-present si Congressman Teves sa korte para malaman kung ano ang gagawin kasi ito ang proseso. Ganun daw ang proseso sa Timor. Kung anong mga steps ang gagawin kung sakaling pagbibigyan ang hiling ng Pilipinas na may ibalik si Congressman Teves dito. Nagsumite na ang NBI ng mga dokumento sa Timor-Leste government kaugnay sa hiling na ibalik ang dating mambabatas sa Pilipinas. Yun naman ang naging usapan na pagdating namin doon, ibigay namin ang lahat ng dokumento sa kanila na susuporta sa posisyon ng NBI kung bakit nagkaroon ng red notice list kay Congressman Teves. Inamin ng NBI na nahirapan sila sa proseso na ipinatutupad ng Timor-Leste lalo na noong unang araw na maaresto si Teves. Maging sa pagkuha ng picture para makumpirma na si Teves nga ang nahuli ay nahihirapan sila. Mainit din ang emosyon sa umpisa, kaya humingi ng tulong ang NBI sa Pangulo ng Timor-Leste na si Jose Marcos Horta para makausap si Teves at makuna ng larawan. Mukhang nararamdaman namin na talagang pinapahirapan kami. So, wala. Humingi kami ng audience kay President Horta. Nagpasalamat kami. Tinanggap kami. Kinausap kami ng mga siguro mahigit more or less mga 1 hour. Sa pahayag naman ng Department of Justice o DOJ, prioridad ng gobyerno ang kaligtasan ni Teves pag uwi sa bansa. Pinag-aaralan ng pamahalaan ang pinakamabilis na paraan para maibalik si Teves sa bansa tulad ng extradition o deportation. Alam ho natin na napakalaking kaso ito para sa atin and we just want to make sure that he is here to stand trial. Samantala sa pahayag naman ni Attorney Ferdinand Topacio, abogado ni Teves, sinabi nito na hindi totoong napag-uusapan na ang deportation o extradition ng kanyang kliyente. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinuna ng isang makabayan black lawmaker ang kawalan ng ideya ng Davao Police sa kinaroroonan ni Apollo Kibuloy. Ito ay matapos na ipag-utos ng Senado ang pag-aresto at detention sa kontrobersyal na religious leader. Mula sa Quezon City, ang detalye ihahatid ni Rosalie Coz live. Rosalie, bakit pinuna ng makabayan black lawmaker yung Davao Police kaugnay sa kinaroroonan ni Kibuloy? Aga, kinundena ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang Davao Police sa kawalan ng ideya sa kinaroroonan ni Apollo Kibuloy. Ayon sa makabayan black lawmaker, may access sa maigting na intelligence at confidential funds ang pulisya. Taliwasan niya ito sa umano'y arbitrary arrest ng pulisya sa mga aktivista.
Formal nang naglabas ng arrest order ang Senado para sa Kingdom of Jesus Christ International leader na si Kibuloy. Inatasan na rin ng Senate Sergeant-at-Arms na ipatupad ang arrest order. Gayunman, ayon sa Davao City Police Office, hinihintay pa nila ang kopya ng arrest warrant mula sa Senado at ang koordinasyon ng Sergeant-at-Arms nito. Wala pang impormasyon ang Police Regional Office 11 at Davao City Police sa kinaroroonan ni Kibuloy. Nahaharap din ang kontrobersyal na religious leader sa kasong human trafficking at sexual abuse. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosalie Cos. Isinalaysay ng mga nakatakas na biktima mula sa Pogo Hub sa Bamban-Tarlac kung paano sila ginagawang mga scammer na mga nagpapatakbo na sa ni-raid na compound. Kasamaan nila sa estilo ng mga Pogo operator doon ang pananakit sa kanila kapag hindi sila nakaabot sa kota. Ang detalye sa ulat ni Ryan Lacanlale. Isinalaysay ni Danny, isang Vietnamese national, kung paano siya nakatakas sa Sunyuan Technology Scam Hub sa Bamban-Tarlac. Aniya, hindi niya akalain na pang-i-scam pala ang magiging trabaho niya roon. Chef kasi ang inaplayan niyang trabaho. Pero dahil ayaw niya ang ibinigay sa kanyang trabaho bilang scammer, gumawa siya ng paraan para makatakas sa lugar at makahingi ng saklolo. I climb on the top of the wall and I jump out the wall and I running for the second one and I jump the river and keep running. Sinasaktan din daw sila sa loob ng scam hub kapag hindi nakukuha ang kanilang kota. Because they treat me so bad and I don't want to be a scammer. They beat me. They use hand and electric shock, high voltage. Si Dylan, isang Malaysian national, sumulat sa Malaysian Embassy sa bansa para humingi ng tulong dahil sa kanilang kalagayan. Aniya, maayos siyang nagtatrabaho sa isang Pogo Hub. Pero noong Chinese New Year, dahil bakasyon ng ilang araw, sinama siya ng kanyang kaibigan sa Sunyuan Technology sa Bamban-Tarlac at hindi na siya pinalabas. Ibinenta na pala siya ng kanyang kaibigan. I meet up my friends and then I get sell there. Like, okay, my friends work there and then that one is my old colleagues. Yeah. And then when I arrived there, and then he just told me wait there few minutes, and then I wait around for 30 minutes. After that, he already go out. Maybe he changed me or anything, like he sell me here. Bagamat nasa iisang compound sina Dylan at Danny, pero magkakaiba daw ang kanilang kumpanya sa Bamban. Sinasaktan din siya ng kanyang boss kapag hindi nakukuha ang kanilang kota. Nasa 300,000 yuan ang kanilang monthly quota. Yeah, before that they hurt me, and then when I didn't hit the quota, and then we have a daily quota. Okay, we have the daily quota. If you go, he will told us to work for pumping or syrup or anything, and then sometimes every day we were meeting. After meetings, sometimes he will angry or anything, just hit us. Sa ngayon, nasa Pasay na sina Dylan at Danny, kasama ang iba pang witness at complainant laban sa mga operator ng Pogo Hub sa Bamban. Maging ang mga kasama nila na iba't ibang foreigner na nahuling nagtatrabaho sa Sunyuan Technology bilang scammer ay nailipat na rin sa Smart Web Technology sa Pasay habang inaantay ang kanilang deportation. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission, ang Sunyuan Technology ang pinakamalaking Pogo Hub scam na kanilang na-raid pagdating sa land area. Inaplayan na raw nila ito ng forfeiture sa korte para mapasa kamay ng gobyerno ang pasilidad. Ang PAOK, tinitignan daw ang lahat ng anggulo kung sino ang may kinalaman sa natuklasang scam hub. Lahat po ay titingnan po natin. Siyempre po, just like any ordinary Juan de la Cruz, magtatanong din tayo kung ano yung pananagutan, kung meron man o wala yung LGU, sapagkat yung mga krimen na nabanggit ng ating mga complainant, ng ating mga biktima, ay naganap ilang metro lamang ang layo doon sa munisipyo. So, kinakailangan natin tingnan po ito. Ayon naman kay Senator Sherwin Gatchalian, nais nilang imbestigahan sa Senado ang posibleng pagkakasangkot dito ng mga lokal na opisyal doon sa Bamban-Tarlac. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Nais umanong bumalik ni dating Commission on Elections spokesperson James Jimenez sa COMELEC. Ito ay mahigit isang taon matapos siyang magretiro dahil sa pagkakadawit sa issue ng hindi natuloy na debate ng mga kandidato sa nakaraang halalan. Narito ang report ni Dante Amento. Personal na nagtungo kamakailan sa Commission on Elections si dating COMELEC spokesman James Jimenez upang ipahayag ang kanyang pagnanais na bumalik. Gayunman ayon kay Chairperson George Erwin Garcia, walang bakante na posisyon sa komisyon sa ngayon. Sakali namang may bakante ay dadaan pa rin sa normal na proseso ng aplikasyon nito. Paglilinaw pa nito, wala din anyang formal na aplikasyon na isinumite ang dating COMELEC official. Wala namang sinabi na posisyon sa kahit na anong bagay na makakatulong, yan ang kanyang offer. Ngunit nang tanungin si Jimenez kung babalik ito sa COMELEC, I'm fully private. si Jimenez ay maagang nagretiro noong 2022 matapos madawit sa naunsyaming COMELEC debates noong nakaraang halalan. Bago ang kanyang early retirement ay tinanggal siya bilang tagapagsalita ng COMELEC dahil sa investigasyon na ginawa ng komisyon sa issue. Hindi natuloy ang huling bahagi ng COMELEC debates dahil hindi nabayaran ang organizers at si Jimenez ang sinasabing nangako na magbabayad ang COMELEC. Inaasahang ilalabas ng COMELEC ang resolusyon sa kasong ito sa mga susunod na araw. Kung sino man yung may hawak na commissioner, kukulitin na lang natin upang mailabas na. Dahil siyempre, yan ay isang hanging issue na kinakailangan ma-resolve pa rin. Si Jimenez ay dumalo sa MOA signing ng COMELEC, Overseas Workers Welfare Administration o OWA, at ilang private organization, pero wala naman siyang partisipasyon sa aktibidad. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ilang mga magulang sa Quezon City ang ipinarehistro na ang kanilang mga anak edad 1 hanggang 4 na taon para sa Philippine Identification System o PhilSys. Ito ay upang mabigyan na rin ang mga ito ng kanilang national ID. Mula sa Quezon City, makibalita tayo kay Jed Neresina live. Jed, kumusta ang national ID registration ng mga batang edad 1 to 4 years old dyan sa area mo? Ella, kaninang alas 7 nga ng umaga, nagsimula na ang ikalawang araw ng national ID registration dito sa Barangay Obrero, Quezon City. Bukas ito para sa lahat at kailangan lang magdala na mga magpaparehistro ng isang valid government ID o birth certificate naman para sa mga bata. Ella, para dun sa mga batang edad, 1 taon hanggang 4 na taong gulang, sinabi ng mga PSA staff dito na kailangan lang ay dala ang kanilang birth certificate kasama ang kanilang magulang na mayroon ding national ID. Kaya Ella, tatagal itong registration dito sa Barangay Obrero Hall hanggang mamayang alas 4 ng hapon. At inaasahan pa nga pumunta ngayong araw ang ilan pang mga residente dito na hindi pa nakakapagparehistro. Nasa 3 hanggang 5 minuto lang naman ayon sa mga PSA staff, tatagal ang nasabing registration. Para naman sa mga nagnanais pang magparehistro ngayong araw, nabanggit nila na may national ID registration din sa Barangay Cruz na Ligas at sa Barangay Loyola Heights. Ayan muna ang update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Jed Neresina. Tuluyan ng gumaling mula sa flu-like symptoms si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos. Ayon sa Presidential Communications Office, kinumpirma na ng attending physician na ligtas na mula sa lahat ng sintoma sina PBBM at First Lady at agad itong bumalik sa trabaho. Kahapon, dumalo na sa mga pagpupulong si Pangulong Marcos. Nagdeklara na rin ng pertussis o whooping cough outbreak ang Iloilo City. Base sa tala ng Iloilo City Health Office, mayroon ng 7 kaso ng pertussis ang naitala sa lungsod. Sa isinagawang emergency meeting kanina, inirekomenda rin ng City Disaster Risk Reduction and Management Office sa City Council ang pagdedeklara ng state of calamity sa syudad dahil sa paglaganap ng naturang sakit. Nauna nang nagdeklara ng pertussis outbreak ang Quezon City. Inanunsyo na ng Department of Health ang nakatakdang procurement ng nasa 800,000 hanggang 1 milyong doses ng bakuna upang pigilan ang paglaganap ng pertussis.
Sa datos ng DOH as of March 9, 2024, nakapagtala na ng nasa 453 na mga kaso ng whooping cough sa bansa, kung saan 35 na ang mga nasawi. Bukod sa Quezon City at Iloilo City, nakapagtala na rin ang probinsya ng Bulacan ng 4 na kumpirmadong kaso ng sakit na pertussis o whooping cough. Bukod pa rito, may isa na rin ang naitalang nasawi dahil sa sakit. Mula sa Malolos, Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, kumusta na yung kalagayan itong dalawang kaso ng pertussis dyan sa Bulacan? At ano ngayon yung plano ng mga otoridad dyan para maiwasan na kumalat pa yung sakit? Sa ngayong aga, ito ay kasalukuyan pa rin nagpapagamot sa hospital. Isa sa San Jose del Monte, Bulacan at isa sa May Kawayan, Bulacan. At ginagawa na nga rin ng iba yung aksyon ng Provincial Public Health Office na kung maaari ay magsuot ng mga face mask yung mga magulang at yung mga bata. Ilayo sa mga matataong tao upang maiwasan nga itong sakit na pertussis. Provincial Health Office as of March 23, 4 na ang kasong naitala sa ospital sa mga ospital sa Bulacan na mga sanggol na tinamaan ng sakit na pertussis o whooping cough. Ayon kay Brian Alfonso, head ng Provincial Epidemiology and Surveillance Unit o PESU ng Provincial Public Health Office, 4 na kumpirmadong nagkasakit. 2 dito ay sa May Kawayan, isa sa San Jose del Monte at isa sa Bukawe, Bulacan na nasawi sa nasabing sakit. 4 na po dito ang confirm, yung 5 naman po ay hindi confirm. Naghihintay po tayo ng mga resulta nito. Bukod dito ang clinical confirmed cases na 5 sa ilang ospital sa probinsya, isa sa May Kawayan, isa sa Santa Maria, isa sa Marilao at isa sa Bustos at maging isa sa San Rafael. Ayon sa WHO, hinihintay pa nila yung laboratory confirmation na magagaling sa RITM kung saan dadaan nga sa ang mga specimen ng laboratory test sa loob ng 2 linggo. Ang nasabing mga may tinamaan na sakit ay base sa nakuhang report ng WHO mula sa Rural Health Unit na may mga pag-ubo na 2 linggo at may mga lagnat at 8 humpay na ubo na nai-report nga ng WHO. Sa ngayon nga ay aga, tuloy-tuloy nga itong paalala nga ng WHO na sana nga ay yung mga bata ay kung maaari, yung mga sanggol, lalo na yung mga wala pang 1 taong gulang, ay huwag munang i-expose sa maraming mga tao. Lalo na maaari silang wala silang mga bakuna, lalo na yung mga walang bakuna, na dahil maaari silang mahawa talaga ng sakit. At dito naman sa lugar na kinatatayuan ko sa Bulacan na Provincial Hospital, kung saan nga ito yung pinakamalaking hospital sa Bulacan, ay wala pa namang naitatala o nadadala na mga biktima ng pertussis dito sa nasabing hospital. At yan, munting latest live. Balik sa iyo. Aga? Maraming salamat, Nestor Torres. Formal nang nakapaghain ng reklamo sa Provincial Prosecution Office ng Philippine Animal Welfare Society kasama si Vina Arazas, ang babaeng nagmamay-ari sa asong Golden Retriever na walang amang pinatay sa bayan ng Bato, Camarines Sur. Kahapon, naghain ng kasong paglabag sa dog meat trade ang biktima. Ayon sa POS, kumpirmadong dinala ng lalaki si Kilua sa isang slaughterhouse at dog meat cooking area sa lugar matapos na patayin at isilid sa sako ang katawan ng aso. Nauna nang itinanggi ng suspect na kakatayin niya ang aso at iginiit na pinatay niya ito upang hindi na makakagat pa ng ibang tao. Sakaling mapatunayang guilty, posibleng patawan ng 6 na buwan hanggang 2 taong pagkakakulong ang suspect at pagbabayarin ng multa mula 1,000 hanggang 5,000 pesos. Bagaman lumabas sa pagsusuri na positibo sa rabies ang asong si Kilua, iginiit ng POS na hindi pa rin tama ang ginawa ng lalaki. Ipiniliwanag rin ng grupo na maaaring contaminated na ang katawan ni Kilua nang ito ay masuri, lalo't natagpuan ang kanyang katawan sa lugar kung saan kinakatay ang iba pang mga aso. Hinikayat naman ng POS ang mga nakagat ni Kilua na makipag-ugnayan sa kanila para sa kaukulang gamutan.
balita. Binawi na ng Court of Appeals ang writ of preliminary injunction na nauna nang ipinalabas ng Quezon City Regional Trial Court upang ipatigil ang delivery ng nasa halos 3 milyong supply ng plastic cards sa Land Transportation Office na ginagamit para sa pag-imprenta ng driver's license. Kasunod nito, agad na naideliver sa LTO ang nasa halos 1 milyong plastic cards kahapon. Inatasan na rin ng LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza ang concerned LTO officials na makipag-ugnayan na sa Banner Plastics Incorporated para sa agarang delivery ng plastic cards. Kaugnay nito, maglalabas naman ang LTO ng panibagong schedule para sa pag-i-issue ng mga driver's license na naka-imprenta na sa plastic cards sa lalong madaling panahon. Kumpiyansa ang LTO chief na matutugunan nila ang backlogs sa driver's license sa ikalawang quarter ngayong taon. Labis namang pinasalamatan ang ahensya sa naging desisyon ang Court of Appeals at sinabing tagumpay ito ng sambayanang Pilipino. Nailipat na sa Davao Prison and Penal Farm ang nasa 500 mga persons deprived of liberty o PDLs mula sa Nubilibid Prison sa Muntinlupa City noong March 18. Ang hakbang ay bahagi pa rin ng ginagawang decongestion ng Bureau of Corrections sa mga piitan, gayon din ang planong rehabilitasyon at pagpapaigting ng seguridad sa mga detention facility. Tinayak naman ng Bucor na mananatiling maayos ang kalagayan at ibibigay ang pangangailangan ng mga PDL sa kanilang paglipat ng kulungan. Naaresto ng pinagsanib na pwersa ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang isang commercial fishing vessel na iligal na nangingisda sa katubigang bahagi ng Leyte. Nangyari ang operasyon noong Sabado, March 23, kung saan nahuli ang fishing vessel na gumagamit ng ipinagbabawal na hulbot-hulbot sa pangingisda. Tinangka pa umano nito na tumakas, subalit nahuli rin ng mga otoridad makalipas ang 5 oras. Nakumpiska sa mga ito ang nasa 155,000 pesos na halaga ng mga isda, gayon din ang kanilang bangka na nagkakahalaga ng nasa 1.5 million pesos. Posibleng maharap sa kasong administratibo ang may-ari ng commercial fishing vessel at 2 pang suspect dahil sa paglabag sa fisheries regulations, habang pinakawala naman ang kapitan ng bangka at engineman, maging ang 18 pang mga mangingisda na walang lisensya matapos ang inisyal na investigasyon. Idineklara ng Malacanang ang half-day work bukas, March 27, araw ng Miyerkules. Base sa Memorandum Circular No. 45, hanggang alas 12 ng tanghali lamang ang pasok sa gobyerno sa March 27 upang bigyang daan ang kanilang gagawing paglalakbay sa iba't ibang panig ng bansa. Ipauubaya naman sa pribadong sektor ang pagsususpindi ng pasok sa kanilang empleyado. Dadagdagan ng Bureau of Immigration ang kanilang mga tauhan na nakadeploy sa mga airport kaugnay sa inaasahang bulto ng mga bibiyahe ngayong long holiday. Ayon kay Bureau of Immigration Deputy Spokesperson Melvin Mabulak, nasa 65 personnel ang kanilang idinagdag sa mga paliparan upang ma-accommodate ang mga pasahero na bibiyahe palabas ng bansa. Muli naman nagpaalala ang Immigration Bureau sa mga international passenger na magparehistro sa e-travel system 3 araw bago ang kanilang departure date. Pinayuhan din ng ahensya ang mga biyahero na mag-ingat sa mga scam na nang bibiktima sa mga pasaherong bumibiyahe abroad. 2 araw bago ang opisyal na pagsisimula ng long holiday, kakaunti pa ang mga pasahero na nagsisidatingan sa mga bus terminal sa Cubao, Quezon City para makabiyahe. Gayunman, may ilan pa rin ang mas piniling bumiyahe na ngayong araw upang makaiwas sa inaasahang dagsa ng mga tao bukas. Mula sa Cubao, alamin natin ang detalye kay JP Nunez live. JP, kumusta ba ang sitwasyon dyan sa mga bus terminal sa Cubao at may mga mabibili pa bang mga tiket para doon sa mga kababayan natin na gustong bumiyahe ngayon?
Aga, sa ngayon, karamihan dito sa mga Cubao, Quezon City ay mga walking at nakakabili pa naman sila ng mga ticket dito mismo. Mabilis silang nakakasakay at madali ring nakakabili ng ticket. Sa ngayon, maluwag pa itong mga terminal at wala pang pagsisiksikan pati yung pila ng mga tao. Matumal pa ang dating ng mga pasahero sa mga bus terminal sa Cubao ngayong Martes, March 26. Ayon sa mga driver ng bus, inaasahan nila na bukas pa talaga dadagsa ang mga pasahero dahil may mga pasok pa ngayon sa trabaho. Meron namang ilang mga pasahero na pauwi ng Nueva Ecija ang nakausap natin kanina. Mas pinili na nilang ngayong araw bumiyahe upang makaiwas sa siksikan bukas. Yung isa sa kanila ay isang senior citizen at mas mahirap anyang bumiyahe kapag sisikan o siksikan, lalo pat napakainit ng panahon ngayon. Samantala, ayon naman sa mga bus driver, malaking ginhawa na makadaan muna sila sa EDSA para sa long weekend. Kumpara kasi sa dinadaanan nila sa Mindanao Avenue na inaabot ng 1 oras mula sa NLEX papuntang terminal, sa EDSA nasa 30 minutes lang, kaya ginawa na rin ito para sa mga pasahero. Kahapon inanunsyo ng MMDA na simula bukas, full day na pwedeng dumaan sa EDSA ang mga provincial bus hanggang sa alas 5 ng umaga sa April 1. Sa ngayon, may ongoing random drug testing sa mga terminal sa Cubao na isinasagawa ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Kapag nagpositibo ang driver, masususpindi siya at sasailalim sa investigasyon. Aga, sa ngayon, yung sitwasyon, nandito tayo sa isang terminal ng bus sa may Cubao at ito yung Baliwag Transit. Dito sa area na ito, yung mga pasahero mabilis pang nakakasakay dun sa mga bus at karamihan dito na sumasakay sa ngayon, yung mga papunta ng Bulacan. Ayon dun sa mga nakausap nating driver, regular pa naman yun na biyahe ng mga ruta ng bus dito dun sa mga pasaherong sumasakay sa Bulacan. Pero may mga lang nila na sumasakay na rin pauwi ng probinsya para sa mahabang bakasyon. Pero ang dagsa pa talaga inaasahan bukas ng hapon. Yan muna ang ating latest live mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, JP Nunez. Inaasahan na bukas, March 27, ang pagdagsa ng mga motoristang papunta sa Hilagang Luzon. Ngayong long holiday, payo naman ng North Luzon Expressway sa mga motorista, magpakabit na ng Radio Frequency Identification Card o RFID at magpa-load upang makaiwas sa posibleng aberya sa gitna ng inaasahan traffic congestion. Narito report ni Nestor Torres. Asahan na simula sa darating na Miyerkules, March 27, ay tuloy-tuloy na ang pagbigat ng daloy ng trapiko sa North Luzon Expressway at Subic-Clark-Tarlac Expressway papuntang Norte at Central Luzon. Ayon kay NLEX Traffic Manager Robin Ignacio, dahil wala ng pasok at bakasyon na sa nasabing mga araw, expected na maraming mga biyahero ang uuwi sa kani-kanilang mga probinsya. Isa na rito si Brian Cruz ng Cainta Rizal na uuwi para magbakasyon sa Zambales kasama ang pamilya. Gayon din ang 52 anyos na si Elmer Noora Jr. na pauwi naman ng Aurora. Para iwas traffic, nagtungo na kahapon ang dalawa sa customer service sa NLEX Balintawak para makabitan na ng RFID sticker at maloadan ang kanilang sasakyan. Galing kami sa Cainta going to Subic to celebrate my wife's birthday. Since kung isa na nga lang to, tas nakaload ka, hassle na kailangan mo, like now, kailangan mong pumunta dito para mag-load. Yun mahirap pagka pipila ka, lalo pag pauwi. Pag walang RFID, kailangan mo talagang magpakabit para mas mabilis. Alalahanin din ng nasabing dalawang driver ang sobrang init ng panahon. Sobrang init din. So, siyempre, hindi natin maiiwasan na uminit talaga yung ulo ng mga motorista. Actually, if much better if isa na lang siya, one monitoring. So at least yung mga motorists natin, isa lang yung minomonitor nila in terms of sa pagpapaload, in terms of sa load. So at least hindi sila mag-worry na sometimes kasi 'di ba parang may mga area na auto sweep, may mga area na so if isa na lang siya, so at least isa lang yung minomonitor. Kung pwede na pag-isa na lang yung AC trip at saka yung auto sweep, RFID, di mas maganda, isang load mo lang.
kahit saan ka pwede nang dumaan. Hindi ka na maabala. Isa na lang sticker natin gagamitin. Ayon naman kay NLEX Traffic Manager Robin Ignacio, nasa stage pa ng testing period ang nasabing rekomendasyon. Sinabi pa ni Ignacio, naghihintay pa rin sila ng resulta kung sisimulan na ang implementasyon nito ngayong taon. Ang maganda rito, hindi ka na mangangailangan ng maraming account. Ang mangyayari lang, pag gumamit ka ng NLEX or S6, kung ano yung ginamit mo, babawas na sa account mo na yung amount. Ganun din na pag gumamit ka ng sa AutoZone, yung magagamit mong amount doon, bababawas na sa isang account. Yan yung so, isa na lang ang i-maintain ng motorista na account. Samantala, sakali namang magkaroon ng aberya sa daan, may nakalaan naman na motorist assistance ang NLEX na Safe Trip Mo Sagot Ko program, kung saan may nakalaan na pre-towing na inumpisa na nitong March 22 ng 6 a.m. at kasunod ay March 27 hanggang April 1 ng 6 a.m. Sa pagtaya ng NLEX Management, inaasahang tataas ng 10% ang maglalakbay sa NLEX mula sa daily average nito na nasa 300,000, ngayon ay aabot na ito ng hanggang 350,000 o halos 400,000. Para naman makontrol at maiwasan ang mabigat na daloy ng mga sasakyan, partikular sa mga toll plaza, magde-deploy ang NLEX Management ng 1,500 na empleyado. Pinakamarami dito ay mga patrol at marshal at teller. Hinay-hinay lang din ang biyahe dahil posible ang traffic congestion sa May Kawayan northbound dahil sa inaayos na kalsada. Maaari namang mag-exit sa New F. Raimundo northbound sa Barangay Pandayan para sa alternatibong ruta, eastern portion ng Marilao at May Kawayan. Samantala, sakali namang masiraan, magkaberya sa daan, maaari lamang tumawag sa NLEX hotline na 021-35000 na 24 hours na nag-ooperate. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Abiso sa mga motorista, suspindido ang pagpapatupad ng Expanded Number Coding Scheme bukas, araw ng Miyerkules, March 27. Sa abiso ng Metropolitan Manila Development Authority, bukod sa Huwebes at Biyernes na kapwa regular holiday, suspindido na rin bukas ang number coding upang bigyang daan ang inaasahang bulto ng mga babiyahe para sa long holiday. Paalala ng MMDA sa mga motorista, planuhin ang kanilang mga pagbiyahe upang makaiwas sa abala. Ilang araw bago ang long holiday, matumal pa ang pagdating ng mga pasahero sa Batangas Port ngayong araw. Gayunman, pinaghahandaan na rin ng Philippine Ports Authority ang pagdagsa ng mga pasahero bukas, lalo na at idineklara ng half-day ang pasok sa mga pampublikong opisina. Mula sa Batangas Port, alamin natin ang latest kay Benedict Samson live. Benedict, kumusta na ang sitwasyon ngayon dyan sa Batangas Port? Ang umalis dito sa Batangas Port ngayong araw. Sa tala ng PCG, nasa 4,292 ang outbound passenger o mga umalis at nasa 3,299 naman ang inbound dumating na pasahero dito sa Batangas Port ngayong araw. Nakapag-inspeksyon na rin ang PCG ng nasa 45 vessel, 13 roll-on, roll-off o roro at 2 motor bangka. Kahapon, nakapag-ceremonial send-off na ang Coast Guard District Southern Tagalog sa mga pantalan at lugar upang mga holiday. Ayon pa sa PCG, target nila ang zero casualty ngayong mahabang bakasyon. Samantala, nananatili namang maluwag pa rin ang daloy ng trapiko sa South Luzon Expressway o SLEX ngayong araw. Kanina nakaranas naman ng bahagyang pagbigat ng daloy ng trapiko sa bahagi ng Santo Tomas exit sa Startol dahil sa mga biyaherong pa-exit ng naturang plaza. Ngunit matapos ito ay dire-diretso na ang biyahe hanggang sa Batangas City. Paalala naman ng pamunuan ng SLEX na tiyaking may sapat na load ang mga ID upang makaiwas sa abala sa toll plaza. Mananatili naman nasa high turn alert ang hanggang 30.
Yan ang ating update mula dito sa Banga Sport. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Benedict Samson. Pinadadagdagan ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. ang deployment ng K9 units sa buong bansa. Ito'y dahil sa pagdagsa ng mga pasahero sa mga terminal at maging sa mga tourist destination ngayong long holiday. Mula sa Camp Crame, may report si Leia Ilagan live. Leia, may coordination na ba ang PNP sa ibang mga ahensya kaugnay dito sa gagawing dagdag deployment ng mga K9 units? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Nakipag-ugnayan na ang Philippine National Police sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Sa katunayan nga, nagkaroon pa ang PNP ng interagency meeting kasama ang iba't ibang ahensya ng gobyerno. At bagamat kontento sa sitwasyon ng seguridad, aminado nga Aga si PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. na may pangangailangan pa para dagdagan ang kanilang K9 unit. Ito ang napagdesisyonan ni Chief PNP matapos ang ginawang inspeksyon sa pangunahing terminal sa Metro Manila gaya ng Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Aniya, kanila namang na-maximize ang deployment para sa mga K9 units, subalit para sa kanya ay kailangan pa itong dagdagan upang makasiguro na walang makalulusot na mga illegal na kontrabando sa mga terminal. Mula nang itaas ang heightened alert status sa hanay ng PNP, sinabi din ni General Acorda na nasa 75% ng kanilang mga tauhan ang nakakalat na sa mga matataong lugar. Bukod kasi sa long holiday ay nasabay din ito sa panahon ng Ramadan, kaya't mahigpit nilang tinututukan ang peace and order situation sa bansa. Kasunod nitong muling tiniyak naman ng PNP Aga na wala pa silang namomonitor na anumang banta sa seguridad ng long holiday. Aga? Alright, maraming salamat, Leia Ilagan. Walang namomonitor na banta sa seguridad ang Philippine Army kaugnay sa nalalapit na long holiday. Sa ngayon ay nakaalerto na ang buong puwersa ng Philippine Army na katuwang sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan kalinsabay ng inaasahang dagsa ng mga magbabakasyon sa iba't ibang mga lugar sa bansa. Bagaman walang security threat, tiniyak ng Army na mananatili silang nakabantay upang mapanatili ang kaayusan at seguridad ng lahat. Pinaalalahanan ng Department of Information and Communications Technology ang ating mga kababayan na magbabakasyon ngayong long holiday na mag-ingat sa pagpupost ng masiselang impormasyon sa social media na maaaring gamitin ng mga kriminal. Ayon kay DICT Secretary Ivan John Uy, maaaring magamit ang mga at-the-moment post upang magkaroon ng ideya ang mga kabataan kung wala sa bahay ang kanilang mga prospect na pagnakawan. Bukod sa at-the-moment post, mas makabubuti rin nila na iwasan ang pagla-livestream sa social media upang hindi matuntun ang kanilang kinaroroonan. Payo ng DICT, mas makabubuti kung mag-upload na lamang ng mga post kung sila ay nakauwi na sa kanilang mga tahanan. Nagpaalala rin ng DICT na mag-ingat sa mga public wifi na maaari ring magamit upang makapagnakaw ng mga personal na impormasyon at magamit sa mga scam. Walang namomonitor ang pag-asa na posibleng bagyo na papasok sa loob ng bansa ngayon darating na long holiday. Gayunman, inaasahan pa rin na magkakaroon ng kalat-kalat na mga pag-ulan at thunderstorm sa Bicol Region, Northern Samar, Eastern Samar at Quezon. Posible ring makaranas ng mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan ng ilang lugar sa bansa, lalo na sa hapon. Asahan naman ang mainit at maalinsangang temperatura sa ilan pang mga lugar sa mga susunod na araw kabilang na ang Metro Manila. Umabot sa danger category ang naitalang heat index kahapon sa ilang lugar sa bansa. Base sa monitoring ng Pag-asa, bumalo sa 43 degrees Celsius ang naitalang heat index sa Zamboanga City kahapon, gayon din sa Davao City. Habang 42 degrees Celsius naman ang naitala sa Science Garden sa Quezon City, maging sa Dagupan City sa Pangasinan at Cotabato City sa Maguindanao. Ang heat index, ang init na nararamdaman ng katawan dahil sa pinagsamang aktual na temperatura at dami ng moisture sa hangin. Ayon sa Pag-asa, kapag umabot sa 42 degrees
hanggang 52 degrees Celsius ang heat index, maituturing na itong nasa danger category. Muli namang nagpaalala ang ahensya sa ating mga kababayan na ugaliing uminom ng tubig at gumamit ng mga pananggalang sa init upang makaiwas sa mga sakit. Isinusulong ngayon ng Provincial Tourism Office ng Camarines Norte ang pagkakaroon ng mga community-based tourism spot sa iba't ibang lugar sa Camarines Norte. Layon ito na matulungan ang mga mahihirap na komunidad sa probinsya. Mula sa Daet, Camarines Norte, makibalita tayo kay Brian Baldarahe live. Brian, ano ba ang makukuhang benepisyo sa pagkakaroon nitong community-based tourism spot dyan sa Camarines Norte? Mga trabaho at karagdagang mapagkukunan ng pondo ng isang barangay ay ilan lamang sa nagagawang tulong kapag ang isang lugar ay nagkaroon ng isang community-based tourist attraction kapag ito ay naitayo na sa isang lugar. Kaya naman ngayong summer season, nais ng Provincial Tourism Office ng Camarines Norte na dumami ang mga tourist spot sa lalawigan na community-based o yung mga pasyalan na ang nagpapatakbo at ang nangangasiwa ay mga residente na pinangungunahan ng mga leader ng isang barangay. Ayon kasi kay Provincial Tourism Officer Bong Palma, mas marami ang trabahong nalilikha o naibibigay nito sa isang komunidad kapag nagkakaroon ng isang community-based tourist attraction ang isang lugar. Mas nabibigyan din anya ito ng pagkakataon na makilala ang isang lugar pagdating sa turismo kahit pa walang mga private investors na namumuhunan dito. Ito dinidiscredit yung mga private sector-led enterprises. Pero ang kagandahan nitong community-based tourism organization is that mas maraming tao ang nai-employ, kasi parang cooperative ito. Yung income of this will go to the people. Hinahati-hati nila. For example, kung may kita na 5,000 for a day, ito mahahati-hati na sa taong tumulong. Kahapon sa pagbisita ng Camnorte Tourism Office sa El Tugawe de Mananap Resort, isang community-based tourist attraction sa Barangay Iraya Sur sa bayan ng San Vicente, nagpaalala ang mga ito sa mga opisyal ng barangay na maging organisado pagdating sa pagtanggap sa mga turista. Binigyan din ito ang maayos na seguridad para sa kaligtasan ng mga turistang dadayo sa lugar. Samantala, ayon naman kay Barangay Captain Clinton Villanueva ng Barangay Iraya Sur, pinagsikapan nila ng Barangay Council na maitayo ang isang tourist spot sa kanilang lugar dahil nais nilang madagdagan ng pondo ng barangay para sa mga proyekto nito. Mahigit 100,000 pondo ang nilaan ng Barangay Council para sa pagbubukas ng nasabing atraksyon. Sa kadahilanan po na ang amin pong pondo ng barangay ay napakaliit lamang, sa buong barangay po dito sa bayan ng San Vicente, kami po ang pinakamaliit na pondo, sir. Kaya po nagpasya kami, nag-isip kami mga barangay official na humana po ng mga income source para magkaroon kami ng mga another income para po sa activities or anumang project ng aming barangay. Para sa mga turista na nais maka-experience ng nature at fresh water, ang El Tugawe de Mananap Resort ay bukas na sa darating na Huwebes. Matatagpuan ito malapit sa Barangay Hall ng Barangay Iraya Sur dito sa bayan ng San Vicente sa Camarines Norte. Yan muna ang latest mula dito sa Camnorte. Balik sa inyo, Ella. Maraming salamat, Brian Baldarahe. Inaasahan dadagsain ang summer capital ng bansa ngayon darating na long holiday kung saan magkakaroon na rin ng pet park sa pamosong Burnham Park sa Baguio City. At para sa detalye, makibalita tayo kay Grace Doc Tolero live. Grace, kumusta ngayon ang Baguio City? Marami na bang mga turista ang dumadayo ngayon dyan? Yes, Ella, magandang tanghali. Patuloy nga ang pagdating ng mga turista dito sa City of Pines, pangunahin dito sa
dito sa pamosong Burnham Park. Kaya naman ang LGU Baguio ay naghahanda na para sa pagdagsa ng mga turista sa darating na long holiday. Inaasang dadagsahin ng City of Pines so ang tinaguriang summer capital ng bansa sa darating na long holiday, kaya naman ang lokal na pamahalaan ng Baguio puspusan ang paghahanda sa pagdagsa ng mga bibisita rito. Bagamat maluwag na ang health restriction sa lungsod at nagbukas na ang turismo, ay napapanatili pa rin ng lokal na pamahalaan ang mababang kaso ng COVID-19. Ilan sa mga pinaghahandaan ng Baguio LGU ay ang mga kilalang pasyalan sa lungsod gaya ng Botanical Garden, May Park, The Mansion, Burnham Park, Night Market at iba pa. Nasa higit 1,000 ang nakadeploy na magbabantay ng seguridad sa lungsod, kabilang na dito ang higit 600 na police personnel ng Baguio City Police Office at higit 400 na force multipliers. Samantala, Ella, sa mga 4 parents or pet lovers na mahilig ipasyal ang kanilang maalagang hayop subalit maliit lang ang espasyo sa kanilang mga tahanan, hindi na nakapaglalaro ng mabuti ang kanilang maalagang hayop. Dahil good news ngayon, dahil may ipinapatayong pet park ngayon sa Burnham Park. Ang ginagawang Happy Post Pet ay pinangunahan ng Sulong Bayan Youth Organization. Isa itong winning initiative sa ilalim ng Liwliwaya Surusuro Innovation Incubation Challenge na proyekto ng Safe and Sound Cities Program. Tampok sa pet park ang iba't ibang activities gaya ng swings, nagawa mula sa tiles, hook jump, tunnels, wave pool at iba pa. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Grace Doc Tolero. Ilang milyong Americans online accounts ang pinuntirya ng malawakang Chinese hacking plot ayon sa US Justice Department at FBI. Kinasuhan na ang 7 Chinese nationals dahil sa malawakang cyber attack campaign na ang target ay US officials. Inaakusahan ang mga ito ng pagiging sangkot sa isang hacking operation na tumagal ng 14 na taon. Inanunsyo naman ng US State Department ang pagkakaloob ng hanggang $10 million o 563 million pesos sa pagbibigay ng impormasyon sa 7 Chinese nationals. Nanawagan ng agarang tigil putukan sa Gaza ang United Nations Security Council. Ito ay matapos na hindi i-veto ng Estados Unidos ang panukala. Bukod dito, umapila rin ang UN Security Council ng immediate at unconditional release ng lahat ng mga hostage. Kauna-unahang pagkakataon ito na nanawagan ang konseho ng ceasefire mula nang sumiklab ang gera noong October 2023. The result of the voting is as follows: 14 votes in favor, 0 vote against, 1 abstention. The draft resolution has been adopted as Resolution 2728, 2024. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Juan, Kapitulo 1, versikulo 29 na nagsasabi, Nang kinabukasan ay nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at sinabi, Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita. Una, ang pagkalinga sa kapwa. UNTV-C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.